Ngayon, sa ngayon, makikita ninyo na yung assessors pinresenta namin para mapatunayan namin ang assessed value at market value na kinopya lamang ng Chief Justice sa mga dokumentong ito. So makikita po natin na walang ibang pinagbatayan, kundi mismo mga public documents mismo. So, hindi po kaya nga kung babalikan yung sinabi ni Senator Miriam kanina, no, sabi niya, alam mo, wala namang maliwanag dun sa batas. Sinabi nga niya, she used the word, yung sinabi niya, conjunctive. Sabi niya, mag-fill up ka lang ng isa doon, assess value, market value, or acquisition cost, tama na. Yun ang sabi niya, hindi po ako nagsabi nun. Yun po ay pinagbabatayan ang mga resolusyon ng Civil Service Commission. At sangayon po kami doon. Kanina naman, maganda yung kanyang pagpapaliwanag, binigyan niya ng paalala ang prosecution. Siguro ito dapat ang tutukan ninyo. Binigyan rin niya kami ng mga paalala, ito dapat ang tutukan namin. And we take that. And we welcome that. Kasi naniniwala kami, gaya ng nasabi, yun mismo naman ang aming atake. Yun ang direksyon namin pinupuntahan. Yan po. Ano po ba yung sa tingin yung standard dapat? Bayan niyo pong sagutin ko kayo dyan, ano? Yung standard po na binanggit ng isa nating senator judge, wala pong ibang standard kundi ang standard na nakalathala sa ating konstitusyon. Ang nakalagay po rin is an objective test. Ano po yun? Kung may culpable violation ka ba ng Constitution? Di po ba? May betrayal of public trust? Nag-commit ka ba ng high crimes? Yun po ay kailangan alamin natin kung anong nasa konstitusyon. At ang siguro kailangan natin maintindihan, inilalagay ba sa isang mas mataas na posisyon ang Chief Justice kumpara sa kahit kaninong public official? Ibig po ba sabihin nito, katulad ng sinasabi ng prosecution, na ang expectation sa isang Chief Justice ay napakataas? Kaya nga po, bayaan yung banggitin ko ito, no? Meron po ako narinig nitong weekend na a Chief Justice should be whiter than white. Opo, whiter than white. So kumbaga sa kulay, hindi ka lang maputi, saksakan ka ng puti. Baka nga dapat padagdagan mo riyan yung salitang yung unblemished eh. Ganun po ngayon, hindi po natin sinasabi na hindi dapat because the Constitution provides that a public office is a public trust. Yan po ang sinasabi ng Constitution. Pero sinasabi ba yun na pag ikaw ay may kaunting mancha, na binato ka ng tao, hindi mo na kayang patunayan? And dahil dito, ano magiging standard natin? Hindi po ba? Ano ba ito? Ang sinasabi nga namin, kami medyo worried. In a sense, worried. Hindi po dahil sa pagpipresenta namin ng kaso. Ngunit sa paraan na ng paglalatag nila. Ngayon tapos na sila. Ngayon po, hindi na sila nagko-concentrate doon po sa tinatawag nating charges, articles. Kasi sabi nila, kung hindi napasok, wala acquisition cost eh. Ang ano mo yon? Dishonest ka. Ganun na yon. So they are now going into a different ball game. Sa tingin ko obserbasyon, ano yung ball game na yon? That is a ball game of na yung tinatawag na they're laying a different standard. Yung sinasabi na damaged goods theory. Dahil ibig sabihin, kung ikaw ay may damage na, kahit na maaring hindi mo nagawa yan eh. Maaring eventually ma-acquit ka. Pero dahil ikaw ay may dungis na, dahil ikaw ay may mancha na, siguro wala ka ng dahilan. Yun po ang nakikita kong direksyon na tinatakbuhan. So ito po yung hinaharap namin at pinipilit namin paliwanag. Kasi po hindi ganoon eh. Kasi po kung ganoon, paano na lang tayo? Paano na lang sasabihin, siyempre balik na naman sa amin yan. Iba ang Chief Justice. Ang Chief Justice ay ganoon. Yun nga po ang kailangan malaman, sabi nga ni Senator Miriam, this is part of our history. We are laying the definition of an impeachable offense. Gawin po natin tama. Yun po yan. Hindi ko po sinasabing tama ako, sinasabi ko lang po ang obserbasyon na. And so in short po, you're directly negating yung sinabi po kanina ni Senator Santiago na dapat yung bank accounts po ay ilagay sa SALN. Wala akong sinabi doon. Ang sinabi yan ni Senator Miriam. Makita mo na sinagot ng aming lead counsel ngayon, no? Si Attorney Bodigon. Dahil nga ang ating lead counsel ngayon na si Justice Cuevas ay wala sa ngayong araw na ito, andun si Attorney Bodigon, ipinaliwanag niya na hindi po nangangahulugan yun na yung pag hindi paglagay ng specific bangko o account number ay nag-violate ka. Yun po ang usapin dyan eh. Pag naglagay ka ba ng account o pera na corresponding to that, nag-satisfy ka na. Yan ang ating mga sasagutin. At sabi nga niya, depensa kailangan tandaan yung Plato case. Kung sakaling nga may pagkukulang, was that done in good faith? If we could prove that, as she mentioned in the case of Plato, it's only simple negligence. Last week ngayon, sir. Sino po inaasahan natin i-present ninyo? Si Mrs. Corona ba na may habol? Last week ngayon. Meron kaming line-up of witnesses kasi ginagawa nga namin systematic yung approach namin dito na
meron kaming gustong mga patunayan na facts na may kinalaman nga dito sa bawat articles. Ngayon, nasa Article 2, so iniisa-isa namin yung mga entries sa SALN. Yung pagpresenta ko kay Mrs. Corona, titingnan namin kung kailan siya kakailanganin. Kasi titingnan pa namin kung paano yung magiging takbo ng trial. Pwede namin sabihin na isama na siya this week, but then depende rin kung hanggang saan din maaabot nung trial dates natin within the week. Karagdagan din lang po. Siguro, gusto ko na rin i-share sa inyo na binanggit naman namin lead counsel. Pero ngayon, syempre, tao lang, napapag-isip siguro, ako kaya'y baka kung ano-anong tanong matanong sa akin. Ako kaya'y mahiya. Alam mo yun? Will I be embarrassed? In the same manner na yun yung isa sa mga concerns namin kay Chief Justice, di po ba, nung simula. Sinabi naman ni Senate President, huwag kayo mag-alala. Hindi mangyayari yan. So, I hope that sana sa kay Mrs. Corona ay ganun din. Kasi po, syempre, ayaw naman namin na pag umupo siya sa witness stand, mapaiyak lamang. Siyempre, gusto naman namin, siyempre, ang ating nanay ay babae. Katulad natin, siguro hindi natin nakikita na gusto natin ang ating ina na umiyak. Ganun po. Okay, at napakinggan nyo po bahagi ng briefing ng defense. Balikan natin si Attorney Trixie. Attorney Trixie, iniexplika kanina ni Attorney Tranquil yung teorya o yung strategiya ng defense. Diba? Kung sabi nga ng prosecution ay dapat like Caesar's wife, you must be free from any doubt or dapat kahit na ano, you must appear upright. Ano yung sinasabi ng teorya naman or strategiya na gustong ipakita ng defense ukol sa pagiging objective dun sa standards? Well, ang gusto kasi ng depensa ay objective yung standards na magiging basehan ng pagtanggal sa punong mahistrado. Hindi maaari na magtatanggal ka sa pwesto, lalong-lalo na by means of impeachment, kasi kung titignan natin ang Constitution, mataas ang requirement para magtanggal tayo ng opisyal na ganun din kataas. So, in order para maging fair, kailangan may standards tayo, objective standards nga sabi ng depensa. At ang objective standards na ito ay nandun within the four corners of the impeachment trial. So, nagre-require ito ng ebidensya. Kailangan may batas. Kailangan may malinaw na requirement ng batas na hindi ginawa o ginawa ng punong mahistrado na lumalabag dito. Kailangan may ebidensya na nauukol doon. Kailangan may testimonya. Kailangan ma-establish yung mga facts na ito at ma-establish within the burden of proof na sinet dito, which is clear and convincing evidence. So, yun ang gusto ng depensa kasi para sa kanila, mas fair yun. Expected yung behavior at makita, malinaw dun sa kahit na sino ang maging nasasakdal ay makikita kung ano yung expected behavior niya. Whereas ang public opinion kasi nagbabago ito. So minsan nagbabago in accordance with existing values at minsan nagbabago ukol na may mga hidden persuaders tayo, merong mga trends of thought. So dahil hindi natin na-expect yun, hindi natin na-ipaplano ang behavior natin na nauukol dun sa public opinion. Attorney, gusto ko rin balikan itong sinabi ni Attorney Rico Quicho dun sa kanilang press briefing. Sabi niya, dun daw sa batas patungkol sa SALN, ay walang malinaw na batayan kung paano i-fill up yung old SALN form kasi may bago nga this year. Sabi niya, ang tanong daw doon ay lahat daw ba ng entries kailangan daw i-fill up? Ano ba talaga yung nakalagay doon sa batas patungkol sa pag-fill up ng SALN? Ang normally, pagka merong official form, makikita mo sa instructions na to fill up completely lahat ng required. So, in this case, ang presumption is kailangan mo i-fill up lahat. Ang tanong ngayon is, kung lahat ng government officials, kasi ang gagamitin na teorya ngayon ng depensa is that ano ba ang ginagawa ng pangkaraniwang official sa gobyerno? Fini-fill up ba lahat yan? Kasi kung, kunwari, all the way up to the president, hindi naman nila fini-fill up yan, bakit natin pag-iinitan ang isang tao by means of impeachment kung ang objective standard naman for each public official ay hindi ine-expect yan? But just to follow up, Attorney Trixie, kung hindi ba fini-fill up ng lahat ng tao, ibig sabihin, tama na yon. Well, that will also be depending on, kaya yun yung sinasabi natin sa public opinion, nagbabago yan. Whereas ang objective standards, like batas, hindi yan nagbabago ng madalian, kailangan ng legislatura para baguhin yan. But, dahil jury ito, meron din tinatawag na ano yung magiging basis. Sasabihin ba natin na may good faith dito o bad faith or malice? Ang magiging basehan nun ay kung ano ang gagawin ng ordinaryong tao. Kung ano yung ordinary discretion ng tao.
Carl, balikan natin sinasabi nga na public perception ukol sa SALN. May karanasan na ba or may alam ka ba na kumakalat ka sa social media na kung paano nagamit against an official or sa isang paghingi ng dokumento ang SALN? I think po in the course of the trial, parang maraming nag-cite ng mga senator na dati nga may mga kinasuhan, na umabot na sa Supreme Court yung kaso, tapos within the judiciary pa nga po, di ba, na parang hindi niya nga na kompletong i-fill out yung SALN, so kaya siya pinatanggal. Sinasabi ng depensa na hindi lang naman yun yung dahilan kung bakit siya tinanggal sa pwesto. Pero sa tingin ko po, maganda na malinaw sa atin kung ano yung strategiya nung prosecution tsaka ng depensa. Pero baka mas magandang maalalahanan din natin na kung bakit natin ito ginagawa. Gusto po nating matatiling mataas yung batayan or standard po natin ng isang Chief Justice. At sinabi nga po ni Attorney kanina, iba po yung batayan para sa mga mahistrado. So sana, kahit sabihin man natin na ginagawa nilang lahat yan, sana mas mataas pa rin yung standard natin for the Chief. So, ang ibig mo bang sabihin, Carl, kahit na lumabas dito sa depensa, sasabihin nila, gusto nilang gawing batayan yung practice ng ibang mga public officials, kahit lumabas na hindi naman finifill up ng lahat ng public officials, lahat ng entries doon, para sa iyo, mas madali bang tanggapin yung pagkakamali ng Chief Justice? Mas madali mas katanggap-tanggap kung tama. Kung mali pa rin yung practice, sana hindi. Over the weekend, sinabi nga na may mga senador, may mga executive officials na hindi nga finifill out yung SALN ng tama. Fine, pero there's a different forum for that. Magandang teachable moment dito para sa ating lahat na kahit whether empleyado man tayo ng gobyerno or hindi, may magandang exercise na alam talaga natin kung ano yung financial standing natin, di po ba? So, in all of this, sana, lalo na malapit na po yung next election, sana yung SALN, mataas yung batayan natin for the SALN of everyone. Sige, Carl, babalikan kita dyan. Samantalang, tignan natin ang briefing ng prosecution. Properties worth 43.5 million pesos. So let's not forget, those properties are all in the name of Christina and Constantino, or just in the name of Christina. We've never disputed that. In fact, that is already our evidence. But what we have shown, if you look at that in consonance with the evidence presented by Commissioner Kim Hinares, is that on the very same year, or on the very same, a year before binili ni Christina, from Christina,